Today, pupuntahan natin ang isang daang pamilya na nakatira sa mistulang tunnel sa ilalim ng tulay. At titingnan natin kung paano sila nabubuhay at kung paano nila pinalalaki ang kanilang pamilya dito sa ilalim ng tulay. Sa gitna ng maingay na lansangan sa ibabaw ng kalsada dito sa San Andres Bukid sa Maynila ay may halos 100 pamilya ang naninirahan sa isang masikip at mainit na lugar. Dito po kasi sa isang mahaba hanggang dulo po. Umaabot po kami dito 60 family or 70. Ang kanilang mga tahanan ay nakatayo sa ilalim ng isang tulay na nagdudugtong sa mahabang kalsada kung saan araw-araw dumaraan ang daan-daang sasakyan. Sa ilalim ng tulay na ito, ang mga dingding ng kanilang tahanan ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy, yero, karton at mga lumang tarpulin. Kapag umuulan, binabaha ang kanilang mga tahanan at kapag tirik ang araw, ang init ay tila nakakulong sa makipot nilang tirahan. Pinakakalaban po talaga namin dito, lalo na pag tag-ulan, yung ganong kabilis yung pagbaha. Lahat po kami nag-aaklasan, pumapanik po kami sa taas. Nandun po kami di bali sa may gitna. Sa makitid na espasyong ito, magkakadikit ang mga bahay. Isang komunidad na nagsisiksikan sa ilalim ng konkretong tulay na nagsisilbing bubong nila laban sa ulan at araw. Sa kabila ng hirap ng kanilang sitwasyon, kapansin-pansin ang kanilang tatag at pagkakaisa. Ang kapitbahay ay parang pamilya. Ang bawat isa ay nagtutulungan upang makaraos araw-araw. So mga kaponyo, kasama natin si Jaya. So siya yung voluntary ngayon na pinaka-head nitong community na nakatira sa ilalim ng tulay. So nagpapagkamalan lang parang tunnel na siya, no? Opo. So sasamahan niyo tayo at papakita sa atin kung ano nga bang meron dito sa ilalim ng tulay, yung paninirahan sila. So tara Jaya, samahan niyo kami. Okay po, tara po. Tara, let's go. Sa tulong ng isang volunteer na namumuno sa kanilang komunidad ay mapapasok natin ang mga pamilyang nakatira sa isang mistulang tunnel at makikita natin ang kanilang pamumuhay. Dito po tayo. So ito yung pinaka-ano ng ano. Yan, yung po yung pinakataas. Yuyuko na po talaga Yung talaga, so hindi pala pwede Opo. ditong matatangkad, no? Opo. Sa bungad pa lang ay makikita mo na ang makipot na daanan at kailangan mong yumuko para makapaglakad ka papasok sa loob. So totally, Jaya, ilan yung community na, yung pamilyang nakatira dito? Dito Totally. po kasi sa isang mahaba hanggang dulo po. Umaabot po kami dito 60 family or 70. Habang kami ay naglalakad papasok sa masikip na daanan, agad kong napansin ang isang seryosong panganib sa paligid. Sa itaas ng aming dinaraanan ay may mga linya ng kuryente, mga kable na halos lumalapat na sa aking ulo habang kami ay naglalakad. Sa ganitong sitwasyon, hindi maiiwasang mapaisip kung gaano kalaki ang panganib na kinakaharap ng mga taong araw-araw na dumadaan at naninirahan sa lugar na ito. Delikado pala yung yung kuryente, no? Mga naka-live wire po yan. May ano na ba? Nangyari na ba na kuryente dito sa ilalim? Sa tagal po namin naman dito, sir, wala pa naman Wala po. pa naman. Dahil nagdodoble ingat dito. So- Lalo na pagtaas ng baha. Hindi ka talaga basta-basta pwede makagalaw ng ayos dito. Sa isang maliit na pintuan ng bahay dito sa loob ng komunidad, naabutan namin ng isang ama na abala sa pag-aasikaso sa kanyang anak. Ilan kayo nakatira dyan ngayon sa isang ano? Sa ano po, sama po yung dalawang ko po. So dito, may renta ba? May renta pa rin ba? Wala po. Wala, free lang talaga. Kanya-kanya po. Kanya-kanya, okay. So, kamusta naman dito ang buhay niyo, kuya? Ayos naman. At sa aking pakikipagkwentuhan, nalaman ko kay Jaya ang panganib na kanilang kinakaharap tuwing may bagyo at kung sasapit na ang tag-ulan. Pinakakalaban po talaga namin dito, lalo na pag tag-ulan, yung ganong kabilis yung pagbaha. So paano yun pag ano? Di bali po, lahat po kami nag-aaklasan, pumapanik po kami sa taas. Nandun po kami di bali sa may gitna, sa island. Kahit malakas sa bagay, kahit malakas ang ulan, nasa ilalim kayo ng nasa tulay. no? ilalim po kami ng tulay. Tapos pag sobrang bilis po kasi ng ano dito baha, nagpapatingin na po kami sa may gitna, sa may island mismo. So paano yung mga gamit? Yun po, nagsisimula pa lang, iniisa-isa na po namin Pag iakyat. alam nyo na may bagyo. Pag alam na namin na, hindi lang din po kahit ordinaryong ulan lang po, nagkukos talaga po ng pagtaas ng tubig dito kagad. So pag tag-ulan, madalas kayong umakit sa taas. Opo. Yun lang talaga ang ang kalaban nyo talaga dito. No? Habang mas tumatagal ako sa loob ng kanilang komunidad, unti-unti kong nakikita at nauunawaan ang hirap na kanilang dinaranas araw-araw. May kuting pa. So ito, parang ito, ano pa rin to? Bahay din po ito. Bahay din to? Opo, ito, pinto po ito. Oh, Pinto. Nagulat ako sa aking nakita. Di ko akalain na pintuan pala ng bahay ang maliit na lagusan na ito. so ito mga po nyo. So kung titignan nyo, napakababa na yung pintuan niya.
Talagang halos dito na sa daanan. Opo. Oh. So totally gaano kahaba yung ano? May ano ka ba? Idea ka ba kung Wala gaano po eh. kahaba? Hindi po pa familiar sa At sa patuloy naming paglalakad, ang isang inakala ko na bodega sa ilalim ay pintuan pa rin pala ng isang bahay. So ito, walang nakatira dito ngayon. Hindi, Parang meron. pinakanto. Hindi po, pintuan din po ito. Pintuan pa rin to. Opo, may nakatira rin po ito. Ito po ang parang bakante yan. Ah, Parang tunnel. pinakakanal na to. Pinakakanal. Tapos Oh, nadang dito rin po tubig. yung liguan namin. Ay, sayang hindi natin nakunanan yung ano. Alin? Doon sa pinakadulo po kasi yung public toilet namin. Napaisip ako bigla sa sinabi ni Jaya. Ano nga ba ang itsura ng kanilang CR dito sa kanilang komunidad? Ano ko po, ng tindahan. So ito tara pa po nyo, balik tayo doon. Tingnan natin yung pinaka-public toilet nila. Kung saan dito sila lahat. Pinaka parang common na ano. Common toilet, no? Napaisip ako bigla sa sinabi ni Jaya. Ano nga ba ang itsura ng kanilang CR dito sa kanilang komunidad? Di bali po, sir, ito po yung kwarto ko. Nagbi-business po ako ng sari-sari store. Okay. Tapos ito po, Ay, katabi ng kwarto ko yung public toilet. Ito yung pinaka-CR ng lahat. Pinaka-CR So sino nagpagawa nito ngayon? Di bali po, nagkakaisa po kami rito, nagbo-voluntary kami, nag-aambagan, maitayo lang yung kahit paano magkaroon ng privacy. Napahanga ako sa mga sinabi ni Jaya. Kahit mahirap ang kanilang sitwasyon dahil sa kanilang pagkakaisa at pagtutulungan, nagagawa pa rin nilang may saayos paunti-unti ang mga kailangan nila sa kanilang komunidad. Yung sa kuryente naman po namin, sir, may voluntary po yung tigalabasan na kinausap po namin, nakiusap kami para kay paano naman kasi nga sa sobrang dami ring ng bata na nakatira rito, nagkakaroon ng pigsa pag sobrang mainit, lalo na pag summer. Yun, pinayagan po kami magkabit, nag-submeter po kami, ano po yan, legal po yung kuryente na yan. Oh. So, yung bawat bahay po, makikita na merong submeter na ganyan. At least legal yung kuryente. Legal po yung kuryente. Hindi tayo tulad ng iba na sa taas nga nakatira, nagnanakaw pa ng Nagnanakaw kuryente. pa, No? yeah. At least, buti naman meron silang common na CR. Yung sanitary sa paglilinis sa ano, na ano pa rin, na asikaso pa rin. So, ngayon ko lang din na-realize talaga na kahit ganito yung sitwasyon o hindi maayos yung lugar, pero still, yung community nila, ginagawan pa rin nila ng paraan. Salamat na lang kay Jaya, meron nag-aasikaso At sa lumalaban pa rin po ng patas. Yes. Kasi usually po, lahat ng kalalakihan po namin dito halos nagtatrabaho po ng tama, Oh. ng marangal. Nakakabilib naman yung ano, yung medyo mahirap talagang manirahan kung hindi ka sanay, pero kung sanay ka na. Pero usually, yung mga nakatira dito, magkakakilala na sila lahat. I mean, yung Halos naman po halos magkakakilala na rin naman po. may dayo or taga-ibang lugar. Hindi naman po natin may iwasan yung minsan meron ng ibang dayo or baguhan. Oo. Dahil gawa po nung iba, minsan luwisa na dahil gawa ng hindi kinayanan yung pagtira rito. Tapos, ayun na, dumarating na po sa punto na ipinamimigay yung bahay nila tapos pinatitira na lang sa iba. Okay. So, paano yung ano, yung pagluluto or ano? Di bali po may kanya-kanyang kalan po na usually yung maliit po, may kanya-kanya po kaming ganun kalan. Actually, nung past 2 years ata or 3 years, nag-cause ng sunog po dito sa area. Sa Yun nga, Nagsunog po yun talaga. nakakatakot dito, no? Yung Opo. pagka merong di marunong talagang gano'n. Oh. Nangaba pa no? Mahaba Ito din. po, pintuan din po ito, pintuan. Oh, ito yan, oh. Yun, So, mga ito. pintuan po, madami po tayo nadaanan na pintuan. Kasi mababa na yung Apo, mababa na po ito, kaya ang pinto is ganyan lang po siya kaliit. Yan. Wow, may aso pa. Naku. Kabilaan po ang bahay, di ba? Tapos, bukod dito, yung kalahati po ng tulay na to is meron din pong naninirahan din doon. Dalawang side doon. Dalawang side po ito. Buo po talaga back to back din. Mayroon din pong bahay at naninirahan. So yun, ikaw pa rin nag-aano sa kanila? Di bali po hindi na, pero kasi yung daan nahati po yun sa kabila sa gitna. I mean, yung kabilang side dito, ibang barangay na po at yung kabila dito, kabarangay namin. Okay. Ito po kasi litim kaming mga tiga 738 po lahat. Oo. Lahat po na nandito hanggang dulo. Kamusta naman yung peacefulness dito sa ano? I mean, yung magugulo ba? May Yun nga po, isa sa mga adikain ko po dito yun nga, yung pag-iwas sa mga nanggugulo or yung magugulo. Kung minsan di naman po natin talaga may iwasan yun Oo. sa ganitong community. Lalo na Pero pag- syempre, kung meron maninita para lang maging mapayapa, gagawin po natin. Oo, para Para po- kasi yung hirap na ng buhay tapos magulo pa. Opo, magkakagulo. actually,
Kung mapapansin niyo po, pagbaba natin ng dulo kanina, meron pong gate doon. At naging takbuhan po ito ng mga snatcher. So dito po dumadaan. Pero halos wala pong nakatira dito ng snatcher. Kasi syempre, may iwasan na uhusgahan kung minsan. Ganun talaga. So nag-voluntaryo akong nag-request sa barangay para kahit paano malagyan po ng gate. So pag tungtong ng 10 o'clock, voluntary ko pong sinasarado yung Gate doon. gate po doon. Para wala makapasok. Wala po, opo. Kasi Para save ang din yun sa loob. pinakamasakit, yung isang bagay na hindi po namin ginagawa na pagbibintangan. Lahat na kayo damay na yun. Yes po, yes po. Medyo ano lang ang mga po niyo, parang pag nandito sa gitna na, yung Medyo hangin, medyo mainit na po, opo. Ayan, Pag ano, nandito, ayan, opo, medyo malapot ang pinapawisan na pawis dito. Tara, diretso tayo. Malapit tayo sa dulo. So ingat lang kayo kasi may ano ng wire. Oop. Oh. So talagang ano, halos dikit-dikit talaga pala yung bahay talaga, no? Opo. Yan po, may pintuan din po dito. Isang tama lang Pintuan. talaga. Hi po, si ate yung nakita ko na ano. Ayan, kamusta ang baby? Ito, may baby pa si ate, oh. Kamusta naman yung kalusugan ng mga sanggol dito, mga bata? Ayun, kung minsan po, okay, kung minsan talagang hindi Oo. maiwasan magkasakit dahil nga po sa ganitong sitwasyon. Pero still naman, mukhang healthy naman si baby, Yes, oh. Hi. eh, Gaano ka na nakatagal nakatira dito? Ano po? 5? 5 years na. Talagang dito ka talaga. Dito ka ba? Okay. Asa asawa mo ngayon? Tapos may baby ka sa nakulong. So paano? Kamusta ang buhay? Yung... Yan. Okay. Ay, si nanay. Hello po, nanay. Sige, salamat ha. Hi, baby. Bye-bye. So itong kabila, buti naman meron pang area na pwedeng paglabahan. Opo, yan. Tapos pwede rin pong sumi-or din doon. Yung nakayuko nga lang po talaga. So ito bahay pa rin to. Opo, bahay So pa rin ang po yan. nangyari pala, yung iba, nag-extend sila doon sa may... Sa ilog po, sa lampas gitna. na sa may ilog mismo. Opo. Parang Yan, lahat po ng bahay na nandito, Mhm. sa gitnang to, nakalagpas na po sila sa ilog. Titignan po yung bahay nila sa ilog. Yung paanong bahay nila nasa ano na. Opo, ganun din po yung style dun sa kabila. Ang nangyari po, ganito, harapan din po yung bahay. Yung kalahati, nakasampa na po sa ilog. So hindi pa. Ang problema, pag sila yung unang nawawash out yung pinakabahay, pag malakas talaga baha. Pag sobra po, sobrang baha. Kasi mga luma na rin yung hagdanan, no? So ito, malapit na tayo sa labas. Opo, yan, di bali po, yan na po yung pinakadulo ng ilalim ng tulay. Hindi ka pwedeng maglakad dito na maglakad araw-araw, pabalik-balik. Medyo mananakit po Mananakit yung likod mo. pati likod. Wow. Hi ma'am, makikiraan po. At least dito, Ayun lang ito siya, paano, no? yung dito medyo sa bandang Ayan, dulo. opo. Tataylo po. Wow. So yan. So ito yung pinakadulo ng ano bang tawag sa community niyo dito? Yung pinakaloob na yan. Yung, di bali po, ang tawag lang po talaga dito, ilalim ng tulay. Ilalim ng tuloy lang Opo, talaga. So tingin ko, may opinion mas maginhaway na sa dulo. sa dulo pa. Kasi medyo maginhawa. maginhaway. Pero pag talaga ang bahay mo nasa bandang gitna, medyo mahirap. Medyo mahirap. So mga po nyo, tapos na nating pasukin at makita yung sitwasyon ng ating mga kababayan dito sa ilalim ng tulay. So medyo mainit pag nandun ka na sa medyong gitna, pero napahanga ako sa sobrang tatag ng kanilang mga loob sa pag-survive para mabuhay dito sa ilalim ng tulay. Medyo mahirap pero still nagawa nila ng paraan na mamuhay ng marangal. At sabi nga ni Jaya, lumalaban pa rin sila ng patas, hindi tulad ng iba na talagang gumagawa ng masama para lang mabuhay. May natutunan tayong aral sa pagpasok natin sa loob ng tunnel kasi nakita natin yung katatagan ng mga Pilipino sa hirap ng hamon ng buhay. Kahit na medyo talagang ramdam na ramdam ko yung hirap nila, patuloy pa rin sila lumalaban para mabuhay ng marangal at maayos. So maraming salamat sa pagsama sa akin mga kaponyo at sana nagustuhan nyo yung video na to at sana may napulot din kayong aral kung paano maging matatag sa buhay kahit gaano makahirap at kahit gaano man ang mga problema na dumaan sa buhay natin. So nagustuhan nyo yung video na to, like nyo yung video natin para mas makagawa pa tayo ng mas maraming video at mas marami pa tayong maipakita sa inyo sa iba't ibang lugar at iba't ibang buhay na meron ng mga Pilipino. Thank you. Mananawagan kami, sana mabigyan kami pabahay kasi almost na kami, dekada na, magiging isang dekada pa. Mabibigyan kami ng pagkakataon o mapapaalis sa po talaga kami dito. Matutukan na po yung area para hindi na rin po matira ng death.
ng iba pa.